So karon buntaga, atong isgutan karon ang topic, Know Your God. Inay mo tapad, nakaila ba kasi mong Ginoo? Ina siya, nakaila ba kasi mong Ginoo? Hapakay ang abaga, nakaila ba kasi mong Dios? Okay. Karon buntaga, aton isgutan. Because this is one of the very powerful topic that we need to know. Series man kung nakapuna mo sa kuwali, nag-start na sa Know Your Money, Know Your Family, Know Your Friends, and today is Know Your God. Ang word nga know diha, K-N-O-W, dili nang ilailahon lang, but you need to experience. Dagamay nakaila nako, pero wala mo kaila ginako. Ang nakaila nako, probably my wife, ano ko si mama. Amen ba? Si Papa. Kanang ikaw na ilhan ta ka pero wala da ka mailhi. Gawas ko nakauban ta ka. Maka-experience, maka-emerge ta ka. Then makaila ko nimo. Kaya nga naman tungod kay pwede man ta mapa-okay lang. But the moment na sa kita og struggling time, may balat akong ginsata. And the person knows you much is your partner. Amen ba? Kanang imong bana nga nakailag yun nimo, kanang imong asawa nakailan nimo. Bisan pagbuutan ka pamation sa mga silingan, but ang pinaka nakailan nimo ang imuhang kauban sa panimalay. Amen. Apa mo diha? So the same po sa ato. I hope nga dili lang ta nakaila sa Ginoo, but we need to experience God. The more man gud ta maka-experience sa Ginoo, the more ma-transform na atong life. Okay, know your God, a deep personal understanding of God transforms every area of our life, Kung mas nailahan nimo ang Ginoo, mausab ang imong kinabuhi. Matingala ta nganong ang mga tao karon wag nakaila sa Dios apan wala mausab because wala nila mailhi pag-ayo ang Ginoo. Wala nila ma-experience si Lord silang life. So, many believers struggle not because God is absent, but because they do not truly know Him. Di ba na yung mga magtotoo nga nagtuo na sa Ginoo pero moingon gyapon na di ko kumutuo nga na Dios. Kay panahon nga wala sa kwarta, mana lago walay Dios. Kung napay Ginoo nganong naglisod man ko, kung napay Ginoo nganong nasakit man ko, kung napay Ginoo nganong na may problema nga nakadako, kung napay Dios. Dili tungod kay walay Dios. Apan tungod kay ikaw mismo, wala nimo ma-experience ang pagkadakong Dios sa Dios. Wala nimo ma-experience ba? Experience is something nga imong nasinatian whole sa imong tibok kapag katao. Jeremiah 9:23-24, matod pa, let not the wise boast of their wisdom, but let the wise so boast about this, that they may have the understanding to know me. Matod pa, ang mga mangyalamon dapat dili manghambog sa ng kaalam. But let the one who boast, kung manghambog ka naman lamang, manghinambog ka kay nakaila ka sa Dios. Namana ka mga abi nimo, buutan gyud ang Ginoo. Why? Naka-experience kasi ang pagkabuutan. Abi nimo, nganong hangtod karon nga lagad ko nga matinulanan because I know God deeply. I know Him deeply. Nganong ukang-ukang ka sa pagpangalagad sa Ginoo kay wano man, wala nimo mailhi pag-ayo ang Ginoo. Okay. Nakoy objective nganong ato ning timan-an, ato ning sabton karon buntaga, aron mahatabangan ang matag magtotoo. Develop a deep, inamtapad deep, personal, and experiential knowledge of God. Okay. Nganong ato ning isgutan karon para ang magtotoo ikaw karon buntaga, ma-develop ang imong lalom o imong personal o experiential knowledge of God. Katong yun ako, nga makaingon kang Ginoo tinuod, kaya naka-experience ka sa kaayos Ginoo. For example, ako karon, why
I continue serving God in spite of my situation. Nga pwede naman kumuundang. Pwede yun. But why I continue serving Him? Because I know Him. May pila ka basis akong giayo sa Ginoo. Then, kining akong balatian karon, I know this is just part of the difficulties that I need to experience. Kung nakay problema karon, kung tinuod ka na kaila sa Ginoo, dili ka mabalaka. Kaya nakaila man ka sa Ginoo. Ang Ginoo dili magpabaya. Ang Ginoo tinuod gyud nga mutabang ka nato. Na nakay deep relationship experience. Marugo ka ng imong bana, kabalo ka ng imong bana, di ginamo talikod nimo bisan pag-unsaon kay ngano man, nakaila ka sa iya ha. Moral sa chick boy tan-awon pero ang iyang love sa imo grabe. Mo ana makalago ka, mas nakaila ko sa kumbana kaysa sa inyo ha. Bisan pag intrigahon para siya, mas nakaila ka kay asawa man ka. Amen ba? Napa mo diha? Bisan pag makadungog ka og istorya, kanang imong bana chick boy na. Mana ka, alang-alang, mag chick girl na. Chick boy man na laki man na siya. Pero, nga nung makastorya ka, because you know your husband. Nadili siya yung anak. Amen ba? Kana mo anak ka ba, siya bang, imong bana, grabe na kapalahubog. Mo anak ka nga, istorya ninyo, pero ako mismo, kauban ko anak. Siguro, mo inom sa gamay, apadili na sama ka niya ito. I know my husband well. Amen ba? Nabatay nasabtan? Experiential. Ang tawag ka na, experiential. The same po na sa itong Ginoo. Kung wala ni masinati si Lord, pag naay problema, matingala ka, di na ka mo simba. Matingala ka nga, di na ka mo ampo, di na ka mo daig sa iya, because you do not know Him well. But if you know Him well, you will continue serving God with all your heart. Malagpakan sa ito si Lord. Okay. Another, mato pa, nganong ato ning itudlo, aron nga ang matag usa kanato, iled ta to stronger faith, unwavering confidence, and a life that reflects His character and power. Musamot magod atong pagtuo. Og dili mo die down ang atong confidence. O nga itong kinabuhi, mo reflect sa iyang character and power. Kaya kung dili ta kasabot sa Ginoo, di ta kaila sa Ginoo, mamot ang panahong yun nga, mubiya ka. Dali ka ma-discourage. Kay pag-ingon sa, narabay uban po mag-testimony, negative testimony. Ako brad, dugay na ako nangalagad. Di ko tinuon nga na Diyos. Ikaw nangalagad ka, pero kay medyo alanganin po ka. Mana ka, bitaw no? Wala na. Pero kung nakailakas Ginoo, mana ka, brad, ila-ilaha ang Ginoo. Dili pwede ko na mo intrigahon na because I know God well. I know Him well. Amen ba? Apan kung medyo huyang ka, shallow ang imong faith kay Lord, shallow, mabaw, pag na kay negatibong madunggan, matras yun ka. Kaya nga naman, wala man mo gamot ang imong pagtuo. Mga dapat bantayan na nato ni. Kung ganing atong topic this morning, know your God, experience your God. Amen ba? Palakpakan nito si Lord. Okay, Philippians 3:10. Mato pa ni Pablo, that I may know Him and the power of His resurrection. Si Pablo mismo nagaingon, walay lain gipangandoy niya. Nga iyang mailahan pag-ayo ang Ginoo. Tiyaw mo na si Pablo, si Saul. Wala sila yung tinguha sa kinabuhi niya that he will know God well. Mas masinati pa niya ang Ginoo. Muna iyang pinaka-purpose ni Apostle Pablo. Why Paul served God with all his life? Because he wanted to know God well. O iyan na sinati, anak, nga ang Diyos tinuod yun. Mga bisan taliwala sa mga pagsulay, si Pablo wala mo biya. Ningagi siya discourage. Wala siya muundang. Nangalagad siya nga matinud-anon. Amen. Ano na yung mga pipila ka mga susi, key truths about knowing God? Nganong kinahanglan man gyud dapat ato mailhan ang Ginoo? Number 1, knowing God is
Relationship, not religion. Balik ko na ko ha. Ang pag-ila sa Ginoo dili na relihiyon, but it is all about relationship. Katugingon ako ganiha. Kung nailan niyo sa Pastora Gina, kung sa inyong pag-ilan niya, wala na nakatiting sa ako na ilhan sa iya ha. I know my wife so much because nag-ipon me for more than almost 30 years. 27 years na may nag-ipon. So kaila ko niya, asa siya malipay, asa siya mag-uol. Kamo, ang inyo na ilan sa'yo, siguro mga 10% lang. Apan sa ko, more than 100%. Why? Ako man siya nakauban. Nakadulog nako, nakaistorya nako, nakasalo nako. Napa mo diha? Walay laing nga makaila sa iya ako. Gawa sa Dios. The same po sa ato karon. Nganong nga nakakalikon sa pagpangalaga sa Ginoo kay imo man nakaila ang Ginoo pagayo. Nakauban nimo ang Dios kada adlaw every morning when you wake up, nag-prayer ka, nag-worship ka. Panahon sa imuhang mga problema, imuhang giduol si Lord. Na-close na mo sa Ginoo. Nganong nga nakakalig-on kay mas nakaila ka sa Ginoo sa imong personal life. Amen ba? So si Pablo, mo na yan tumong tuyo. That's why, ang number one key truths of knowing God is relationship, not religion. Knowing God goes beyond rituals. It is about intimacy and personal connection. Kung gani ka na itong mga simbalay, cell group na to, simbalay na to, dili na kutob diha. Ang atong simbalay, atong cell group, para na sa itong pagkipagrelasyon sa Ginoo. Ang atong tumbok for the whole week, ang church celebration. Kasi nakalimutan na ba, pag tuwan itong simbalay, okay na yon. Sa mga dugay na nangalagad, simbalay, it is not the final. Sa kada simana. Ang simbalay, usan ni siya kapamaagi nga diya madasig. Apan ang tuyo sa Ginoo, ihatod ta sa Sunday celebration. Pero kung nag-tutorial, namati pa ba mo? Ang tutorial, dili na diya kutob. Ang tutorial, pangandam na sa eskwela. Para ang bata, musumot ka bright sa eskwelahan. For example, nag-tutor siya every Saturday. Friday sa gabi, Saturday, tutorial. Tungkol kay pagka Monday, eskwela. Napa mo diha? Dili kutob lang diha, pagka Lunes, walay, eskwela. Usa may purpose sa tutorial? For more learnings. Amen ba? Napa mo diha? Okay. So, the same po na nga ito ang panghimo. That is not rituals. That is relationship. John 17:3. Now this eternal life that they may know you, the only true God. Sa akong ginaingon, ang atong pagkipagrelasyon sa Ginoo, samot ang atong kalig-on. Mato pa ni Jesus, now this is eternal life that they may know you. The moment you know God, mas imong natagaag pagtagan ang imong relasyon sa Ginoo. The only true God and Jesus Christ. Number 2, knowing God produces strength and victory. Kanaga nakaila ka sa Ginoo, musamot ay mong kusog, imong kadaugan. When you truly know God, you become bold. Inantapad, bold. Isog. Then confident. Inantapad, confident ka ba? And spiritually strong. Daniel 11:32 sa gingon diha. Sa gingon diha, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Ang tao daw nga nakaila sa Ginoo, lig-on. Amen. Mga kung nakaila ka sa Ginoo, lig-on ka. Nganong kanunay ka maluyahon kay wala ka kaila sa Ginoo. Dali kay tumbukon. Nakaila ka Jesus, katong namatay sa krus, dali kay katong natawo sa Pasko, dali kay ta makasulti ana. Apan nganong kung nakaila ka sa Ginoo, nganong maluyahon ka panahon sa nay problema. Kay wala nimo siya ma-experience. Amen. Manapa mo diha? Katong ingon ako kaniha ba? Pag intrigahon nimo bana, kabalo ka. Intriga lang na. Mas ikaw ang nakabalo sa imong bana.
Karami yung bana ba, grabe ka chick boy na, mana ka. Mana ka lago, intriga na kay kabalo ko sa kumbana. Mas nakaila ka sa iya ka ikaw ang kauban niya. Tapa mo diha? Lahi magunang kauban nimo, experience nimo. The same po na mato, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Number 3, knowing God is a lifelong pursuit. Wala itong Pablo ganiha ba? Wala sa laing tinguha, lifelong pursuit to niya, to know God. Napa ko ka-istorya karon? Spiritual growth requires intentional and consistent seeking. Ang pagtubo na to, nag-require ka nag-intentional and consistent seeking. Hosea 6:3. Sa gingon diha, let us acknowledge the Lord, let us press on to acknowledge Him. What is intentional mean? Tuyuon nimo. Dali ka ilon ang tao by names. But, dili nimo sa ilan by character kung dili nimo sa kauban. Try to go with him, to go with her. Try to have relationship with that person. As a friend, yun, mahibalaan nimo siya sa panahon nga kailan nimo sa pag-ayo. Sa panahon nga nasa problema, sa panahon nga sa malipayon, si Jomar, nga no makayon ko kaila kay kuan niya, kay nakig-uban na si Jomar sa amo, more than 10 years. 13 years si Jomar. Mo nakaila ko sa iya, kano sa Jomar mag-uol, kano sa siya malipay. Kabalo ko sa iya kung kano sa siya mag-uol. Kanang dili na ko siya pa-drive sa nagmotor, guol na. Matingala ko, masakit largo. Bisa pa naghahabol pa na, gikalintura na. Mar, driving motor, mulakaw ta, makalito kalagsik. Nakaila ko na niya. Labi na, timbayan siyang motor. Kaila ko na niya, mulabay-labay na sa bihos lago siya. Mana, tay, manglimpyo ko tay. Kana mag-ingan, nagkaila na ko na, timbayan na sa motor. Kayang motor, kada 8 na, kada bulan, pizza 8, tingbayad na niya. Mga, unya, pag humanakuwalo niya, patingala ka, mupadoon lang sa ko Di man na sa mangayo. 7, 8 na ba yung ugma? Tingbayad na siyang motor. Nyabuutan ka na sa suguon mo. Ngano na kailakuan na niya tungod kay kauban ako siya dugay-dugay na. Si Joseph, kailakon Joseph, kaya nag-uban na gumayan ng Joseph. Dugay-dugay. Sila Anthony, sila Jindon. Kabalo ko sa ilahang mga person na kinaiya. Kaya nga naman, nakauban ako sila. Dili lang na ilahan ako ilang pangalan, ilang apelyido. Apan, mas na ilahan ako sila kay kauban nako sila sa dugayng panahon. Napa mo diha? Amen ba? Okay. So matter pa, knowing God is a lifelong pursuit. Kung gusto nimo nga mailhan ang Ginoo, dapat intentional ka, dapat intentional ka. Ayaw pag-ampo, Lord, ug mas bunta Ginoo, padamguha ko nga magbasa ko Bible. Kaya di ko ka padamguhon, anak. Mubangon ka o magpasalamat sa sinubasa. Then open your Bible. Intentional pursuit. Read the verses, the passages, then God will tell you what is your word for that day. Amen. Intentional pursuit. Amen. Lifelong pursuit. Hosea 6:3. Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. Ato daw, i-acknowledge ang Ginoo. Let us press on. Yung tapad, press on. Usabot-pasabotan na. Tinguhaon, buhaton. Ayaw pag-ampo, Lord, punta madasig ko. Nya wala ka maninguha. Nangugat na si Kevin pag lead sa kanta. Apan ikaw, ay mong palakpak, wala gihapon magtagbo ang imong kamot. Tapos iban mo dahil si Ginoo nakapanghimulsa. Tiyaw mo na, nagsimba ka, nakapanghimulsa ka, wala na bisulod na imong bulsa. Yan nakapanghimulsa. Samtang nag-worship, nag-ampo ka, Lord, sudli niya akong bulsa.
Sige na, press on to acknowledge Him. Number 4, you cannot trust a God you do not know. Dili ka makasalig sa Dios nga wala nimo hilihi. Tinaw dili. Amen. Kisamay na amigo nga one day lang mo nag-uban mo salig ka siya ha. Nganong adunay daghang biktima? Okay, bago lang nakaila sa Facebook, yung nang lalaki mag-abot ta. Ang akong sanina color white. Wala pa nimo mailhi. To kay nagdali ka kay medyo ang imong edad 37 na. Unang uban mingon lago na nga, Madam, single ko madam. Sound familiar. Bisag, wala makaila. Ila-ilaha, usa. Aron di ka mabiktima. Napa mo diha? You cannot trust God, a God you do not know. Nganong imong ipaglaban ang imong bana? Kay mas nakaila ka anak niya. Amen. The deeper you acknowledge of God, the deeper your knowledge of God, the stronger your faith becomes. Kung lalo mang imong pag-ila sa ginamati bata, balik ko na ko ha, importante ni pag-ayo. Kung gusto nimo nga mga lagad nga matinud-anon sa Ginoo, isulid ang imong pag-ila kay Lord. Ila-ilaha pag-ayo ang Ginoo. Ano na kayo badlungon, nga Kristohan abi ninyo? So kay nagsimba lang, moral labag, basta membro, simba pag Domingo, galingkod, bisag mamati, pag uli, pangutana, o sa'yo nasabtan, wala. Mga pag nag-cell group, pangutana, mana, ang ako nasabtan, para itong iyaha. Pareho raming nasabtan. Pag isa nga, abi nyo ganyan bunta, ninot kayo wali ni pastor, imo hapon, pareho mi. Iwag kayo nasabtan nga, natulog ra ka. Wala man kang mamati. Napa mo diha? Busy ka sa mong kagalingon. Apan kung gusto ka nga makasinati, kung mailan ni mong Ginoo, be sensitive and be intentional in listening to the Word of God. Abi ninyo, ang Bible man God, kini nga Bible, wala ni gisulat lamang para dayan-dayan. Gisulat ni para tumanon. Pag tumano na to ni, maplastar maging kinabuhi na to. Kaya proven and tested. Millions of people or person in the whole world testify that the moment ilahang gibasa ang Bible o ilahang kinabuhi ang ilang Biblia, na usap ang dagan silang kinabuhi. Grabe ang testimony na. Mga dili pwede na to tanggalon ang Biblia sa itong kinabuhi. As a Christian believers, we will always connected to the Word of God. Amen. You cannot trust a God you do not know. The deeper your knowledge of God, the stronger your faith becomes. Nganong kusgan ka, nganong ligon ka, kaya nga naman, mas nakaila ka sa Ginoo nga mong gilagaran. Ayaw gud ang tao nga dili tinud ang Dios niya kung siya mismo nakaila sa iya sa Dios. Ipaglaban gyud niya. Sa Middle East, dagay mga tao nga putlag liog kay ipa-denounce si Jesus. But because they love the Lord, bahala nagpatyon sila. Kay mahal nila ang Ginoo. Tiyaw mo na ingana. Sa China, dagay na nga matay diya gipang-persecute, gipang-patay ang mga Kristyano. Why? Ilang gidawat ang kamatayon instead of saying no to God. Mas gipalabi pa nilang kamatayon kaya naman, mas nakaila sila sa Dios. Kita dali naman ta Pilipino, dali naman ta mga atik, mga naman ta nga. Kung kita pa, abi ninyo, kung ang mga persecution sa Pilipinas, daghang mga biktima dari. Kaya mga naman ta nga, ay, di, wako kailakan Jesus, oy. Pagkamana, Lord, sorry Lord, gidineta kaganiha. At least naluwas na ka, pero wala na. Ang imong pagtuon ng baba na. Why? Dili maningan ang Ginoo. Ang importante, you will always embrace your faith. Palakpakan to si Lord. Okay. Proverbs 3, 5, and 6. Ito po. Trust in the Lord with all your heart
and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He will make your path straight. Amen. Trust in the Lord. Inang tapad, trust in the Lord. With all your heart. Balik ka. Trust in the Lord. With all your heart. Lisod saligan ang Ginoo nga wala nimo mailhi. But the moment you know God, your trust kay Lord is 100%. Amen. Kung nag-ingon ako ba, akong example ba, nganong ipaglaban nimo sa Duterte? Bisan to bugoy siya. Because kabalo ta kailan man to siya ha. Taga Davao man taga Mindanao man ta. Amen ba? Nganon adunay away sa politika because of their principles. Dili man perfect si Digong. Di sa perfect yun. Kasi mga sami-sami. Kung imo ikumpara siya sa uban, dihan na lang ta sa yaha. Amen. Kung drug addict ka, maglakot yung kakandigong. Kaya na-appeal man ka sa iyahang kampanya. Apan kung biktima ka sa droga, imong anak na addict, na buang, imong pamilya naguba because of drugs, mo anak yung kakandigong yung ka. The more ni mo may balaan siya, the more ni mo ma-embrace ang iyahang passion para sa Philippines. Napa mo diha? How to know God? Ito po, kung saan na ito, mailan na Ginoo. Through intimacy and prayer. Kanabi ito mag-asawa, kasi mag-asawa din nga di mo magtingganay. Gikan pa sino pag-ipon, pimirong adlaw until na, wa mo magtingganay. Dili, magbulag mo kadugay na anak. Kaya nga naman, kung saba magay ng mga amang, kung dili ko magtingganay, there's something wrong with your relationship. Dili siya ma-develop. Nga nung hantog karon mahal ni mo siya, si mama o si papa, kanya ito sa una, bunta pa kayo na sa saba na kasi nanduha. Di ba ma? Saba kayo sa una ka mong papa. Bunta pa sa'yo, makamata ko anak. Parang sabaan ninyo, uy, lami pa kayo tulog, saba kayo. Di, wala man sila maglalis, murag naglalis. Di madag ko man sa tingog. Moto pagkamatay ni Papa, naganas Mama, Paulino. Ano siya? Huwag mo kadunggan, ano? Siya, Paulino. Wala na ko, istorya kada buntag. Murag nagplano ako ani mangita. Siya maulawad, tara. How to know God? Through intimacy and prayer. Balik ko na ko, dili magod yung ma-develop ang imong relationship sa Ginoo pag walay ampo. Christians, kamo nga naglingkod karon, nganong luya ang imong pagpangalaga because wala kay ampo. Mumata ka pagkabuntag, mas unahon pa nimong cellphone. Wala ka mag-thank you kay Lord. Wala ka mo bangon para magpasalamat sa Ginoo. Mas unahon pa nimong nag-text ba siya? Basig wala. Yung mangaway ka sa pasbuntag. Iba nagsaan ka, mag-text ka nako. Tanawa. Mas unahon nimo imong personal nga panginahanglan. Wala nimo unaha ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. How to know God? Through intimacy and prayer. Kasi may banal niya pagmata niya, yung hagkan niyang asawa largo. Musamot magina ka. Musamot ang gugmana. Na ako'y nabasa sa Google, no? Musamot daw ang gugma sa mag-asawa kung matagbuntag, mag-lips to lips mo. Kanang wala pag toothbrush. Oh. Tistingin nyo na, ugmas buntag. Kanang wala pag yun nga, pagkagabi, ining ka mo ginamos. O na walay pa toothbrush. Hagki ang abil sa mong asawa. Kanang gaduga-duga pag yun bang abil. Kanang igagas ang laway is the plin. Matingala ka ana. Musamot ang gugma sa matag usa. According sa mga expert ha, ang tawag na intimacy. Napa mo diha? Hello? Simple na sa Ginoo. Every morning talk to your God. Musamot ang imong intimacy with God. Build a close
Relationship with God daily. Inang tapad, daily. Matag adlaw. Jeremiah 29:13 sa gingon diha. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. You will seek me and find me. Kung imo kong pangitaon, makaplagan ako nimo. Kung imo kong pangitaon sa tibok nimo kasing-kasing. Grabe ang Ginoo, no? The moment you will seek God, you will find Him. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Di ba? Ninot kayang word, no? Ang kanta. The more nato isik ang Ginoo, the more nato siya makaplagan. This is one way of knowing God, seeking Him every day. Number 2, dili lamang prayer, but number 2, through His Word. Inang tapad, mag-devotional gyud. Magbasag Bible. Mag-journal. Inunta mo, I tell you, this is true. Nganong dili ma-develop ang imong gugma sa Ginoo kay nga naman, dili man ka magbasa sa Bible. Basag Bible, try daw. Ako sa una, kami sa among relasyon ni pastora, wala pa man to cellphone. Magsulat ko ana. Nya kanang iya mga notes ako ginang gina-file po na ko na. Bisag kag may importante kay na. Nindot kay basa-basahon, labi na nas linen paper. Kanang linen paper sa mga edad pareho nako karon. Sa mga bata wala mo kalibutan na kanang linen paper. Humot kay nga papel. Stationery. Humot kay na. Yang banana sa mga babae ilan ang kisan. Ilang pilo na kisan sealed with a kiss. Makaplaster man ang lipstick diha. Okay. So, every day, ablihon ako na, bisag na memorize na ako na. Kaya importante ang word. Same po na sa Bible. Ang Bible lang ko, dili mahurot diha ang iyang meaning. Bisag pagbalik-balik kung pa nato nagbasa, adunay lahi-lahi nga revelation ang Ginoo. Napa mo diha? Understanding of Scripture reveals God's character and will. 2 Timothy 3:16. Tanawan ninyo. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching. Ang Bible, gininhawa sa Ginoo ni. Mo ni ayang word para nato kalanon tani adlaw-adlaw. Mo nga pag dili ka magbasa, pas mo ka. Mo ni ayaw ni tanggala sa imong kaugalingon. Even this morning, as Christian, you need to pray. Then read the Bible. Pag wala ni mo na buhata, wala ka mag-prayer, wala ka magbasa, I tell you, pwede ka mamahimong piki nga Kristohanon. Amen? Napa mo diha? Hindi natin palayo sa una. Sa mga Katoliko, sa una, wala man ibasa yung Bible. Nganong dagay mga Katoliko ka nagawa sa Bible? Kaya daganan na nga born again. Sa una, musimba naman na, manguros. Pag panguros na, humana, nakasimba na. Ang pagsimba, dili panguros. Ang pagsimba, lingkod ka, mamati ka sa Word of God. Gapasalamat ka sa Ginoo. Din mo uli ka largo. Napa mo diha? Amen? Mo nga, ang word nga Christian, it is not the name. Dili sa brand. Pag sinabing Christian, followers of Christ teaching. Dili siya label. Dili siya brand na to. Kaya Kristohanong ka, you are following Christ teaching. You have your Bible. Nakay Biblia, mo ganit tumiyaging tuig, nangatag tag Bible, abot asa to ng Bible karon. Nagsaligta kay atong Bible na nasa to ang cellphone. Nana kay Bible sa cellphone, wag hapon mo, mas imong ablihan karon ang mapanghitabo sa Senate. Ay na mo anak kay maka-high blood na. Nga klaro na kay kabalo gud ta anak nga tinunto. So kung saan pa nimo na diginam ang atong nasod karon grabe kaluoy na. Amen ba? Ikatulo. True daily walk and obedience. Number 1, prayer and intimacy. Number 2,
Through His Word. Number 3, through daily work and obedience. So, yun ako, ang Bible, wala ni gisulat para lamang basahon lamang. Apan ang Bible, tumanon, imtapad, tumanon. Knowing God means living according to His ways. Knowing God means living according to His ways. James 1:22, do not merely listen to the word, do what it says. Inantapad, buhata unsay gipamulong. Do what it says. Number 4, through experiencing His power. Kung gusto nato makaila sa Ginoo, dapat atong ma-experience ang iyang gahom. God reveals Himself through real life encounters. Nganong si Pablo ligon, tungod kay siya mismo nakasinati sa Ginoo. Kung wala ni mo masinati si Lord, I tell you, you cannot stand in difficult problems ng mga tubangon. Di makaingon ng Ginoo tinuod. Napa mo diha? Experience. Katong yun ako ganiha ba? Katong yun ako ganiha nga ni. Wala lang makadefensa sa imuha o makadepende sa imuha ang tao nga dool nimo. Mas nakaila ka na niya. Amen ba? Na may istorya against that person from outside source. But ikaw ang pinaka-importanting tao na kailan niya kay kauban nimo siya. Mas nakaila ka sa imong lola. Mas nakaila ka sa imong lolo. Mas nakaila ka sa imong inahan. Mas nakaila ka sa imong igsuon sa imong asawa, sa imong bana. Mga ayaw mo pagdepende sa story sa gawas. It might be the person from the outside, ginaguba lang inyong relasyon. Apan ang pinaka-importante, ikaw mismo nakaila sa iya. Same sa itong Ginoo. God revealed Himself through real life encounters. Psalms 34:8. Sa kingon diha, taste and see that the Lord is good. Mangutana ko niya, natilawan ba niyo ang Ginoo? Inyo ba natilawan si Lord? Nakatilaw na mo siyang kaayo? Yes. Nga naman kaingon ka, magpabiling ka because nakatilaw ka siyang kaayo. Na, imo nakita ang iyang kamaayo. Nataliwala sa mga sitwasyon maot, but there is still good na nagpatigbabaw diha. Even though negative, but there's still positive. Naagyoy makita nga kayuhan because God is good. Then imo nang barugan ang Ginoo maayo kay ikaw mismo nakasabot. Ikaw mismo nakasinating ang Ginoo maayo. Amen. Okay, dito sa nature of God. Kinsa ang Dios? Balik ko na ko kaniha, pagpangutan ko kaila sa Ginoo. Ang tubag ni yes, kinsa man. Katong namatay sa cross, tama. Katong gilansang sa cross, tama. Katong natawo panahon sa Pasko, tama. Kaya pangutana, nakaila mo yung kasayahan? Basta katong nailanin mo kato lamang mga literal nga nakita nato sa kalendaryo, balita sa TV, istorya-istorya. Apan wala na nato siya ma-experience. Ito po, kinsa kayo ang Ginoo? Who He is? I tell you, God is faithful. Inang tapad, faithful. Lamentasyon 3:22-23. Great is your faithfulness, O God. Because the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Great is your faithfulness. Katulad express bagyong Pablo, makaana ka nga Ginoo maayo. Amen. Katulad yung panahon sa bagyo, makatubag pa ka ato nga napay mabuhi ato. But praise the Lord, God preserve our life. Walay na unsa. Naguba ang balay. Tiyaw mo na ang balay na naguba apan atong kinabuhi atong panahon na. Pagtuon na to, walang-wala na. Hurot ang tanang panginabuhi, panguma, tindahan, all our livelihood. Yung matingala ka, God is faithful. Amen. Ang walay balay kaniadto, karon na anay balay.
Hausan lat pag yun. Libre pa. Nanay kuryente, nanay yuta, nanay balay, halublak pag yun ang uban, gwapo pagbalay, ang uban, wala to ka-avail, pero nakadawat og ayuda. Tiyaw mo na. Gikan sa maot, adunay nindot. Why? Because God is faithful. Wala ka na to si Lord. 1 John 4:8, ikaduha, God is loving. Ang Ginoo may gugmaon. Dapat ato na mailhan nga ang atong Dios may gugmaon. For God is love. Amen? God is love. Ang Dios gugma. Mga kinsa siya, Dios sa gugma. Mga panahon sa to ang pagdumot, remember, God is love. Ang Dios gugma. Number 3, God is powerful. Inang tapan, powerful. Pag sinabing powerful, gamhanan siya. Walay butang alisod sa iyaha. Jeremiah 32:17. Nothing is too hard for God, for you, O God. Mato pa ni Jeremiah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Tiya mo na. Mato pa ni Jeremiah, walay butang lisod sa imo Ginoo. Mangutana ko ron buta kung sa may lisod nimo. Sa may lisod alang nimo. Katuingon ni Lynn Grace ganiha ba nga ang home office dili sa yon tinud ba na tiya mo na. Mga apply ko ka na gikan diri ka nya mga apply ka na sa gawas. Dili sa yon. Unya sa Pilipinas karon millions na sila kabuok ang apply. Yung matingala ka nganong gitagaan siya client si Lynn Grace. Because nothing is too hard for God. Anong sila Joseph Fairley na mga clients? Out of millions of applicants sa tibok kalibutan. Pero anong naman sila ay clients? Anong nagdagan man atong home office? Because nothing is too hard for God. Palakpakan natin si Lord. Mura tindahan ba? Kadagagkan anan, anong mahalinan maghapon ka? Because nothing is too hard for God. Dapat mo na yung unaon mo, young people, ay mo kabalaka. Pag ito hindi na mo maminyo, nothing is too hard for God. Na may uban nga mura magkarakara na ba? Halos mag-imbitar na, itaw, sawahan ako ninyo, maluoy mo. Dapat mo na yung versikulo. Jeremiah 32:17, mga ka, nothing is too hard for God. Ayaw tuyo hulat Kaya ang Ginoo pag mo-deliver siya, tamang tao. Bahala nagdugay, basta tama. Amen ba? Murag si Sarah Abraham ba? Pila ka tuig silang wala makapanganak. Si kabalo. How many years nagulat silang anak? 25 years. Dili mo hinubag, no? Maugis yung mga batas GCH. Di po manubag. Pila ka tuig sila nagulat? 25 years. Tiyaw mo na. Mugani, pag di ka makahulat, delikado. Bantay mo ani. Wala man sila kahulat. Ang gimo ni Sarah, iyahang gihatag si Hagar. Kaya pagtuon nila nga ang solusyon sila. Pag sinabi ni Lord, antayin mo. Pag sinabi niya mag-antay ka. Huwag mong tulungan si Lord. Ayaw tabangi ang Ginoo. Hulat lang yun ka. Ang gimo ni Sarah, yang gihatag si Hagar. Gidulog ni Abraham. Pagdulog ni Abraham, nabuntis si Hagar. Ang anak si Ismael. Dili man na mo'y plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo, manganak si Sarah. Pero in human understanding, lisod na si Sarah manganak kay ang iyahang matris kuyos na. Giabot na sa ginatawag sa ginatawag sa babae, menopausal. Minopause pag yun. Wala, hindi na gin manganak. Napa mo diha?
But there is nothing too hard for God. Bisa pa ka na imong wallet karon, minupos na imong wallet. Isa may wallet yang minupos na gyud. Kami sa murag wala na bisag 5 piso wala na. Imong bulsa na buslot na lang na pag kinuot ko at di makiwa gyud kay kwarta. Mikupos. Minupos wallet. Minupos pocket. Minupos ng imong dream. Walang-wala na. But if you know God, God is a God of impossibilities. Lahat ng imposible, gagawing possible ni Lord. Mga panagin mo paglao, karon murag wala ni klaro, remember, nothing is too hard for God. Palakpakan to si Lord, be. Mga kung mong tapad ka, dalaga na nga medyo gurang-gurang na, ina nga, ayaw pagdali. Ayaw pagdali, basig mabali. Nayo sa kastorya ba, dalaga, guwapa, pero medyo landay nga guwapa ba. Nagdali man siya, na may guwapo nakita niya. Ya Lord, basig mo na ni Ginoo. Iyang nabana, agoy, unang gabi sa ilahang honeymoon, nangihi, nagyaka. Biting lagutan niya. Half brother di ay. Half brother. Tunga-tunga, brother, bading. Nakita niyo tong sa Facebook, kato nagkasal sila, sa part sa Cotabato nga ang babae, bayot. Nga unang gabi nila, tingala siya nga, nangihi, nagtindog. Tapa mo diha? Mga inong tapat, ayaw lagi pagdali. Ina sa ayaw gyud pagdali. Bahala nagdugay basta tama. Kay para nato lisod. But kay Lord, nothing is too hard. So inang tapar nga dalaga ulitaw nga medyo gurang-gurang na ina nga walay lisod sa Ginoo. Amen. Mga ayaw pagdali. Okay. Deuteronomy 32:4. Ito po, all His ways are justice. Ang tanan niya pamaagi, justisya. He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God, who does no wrong. Inantapad, who does no wrong. Upright and just is He. Tiyan mo na, ang Ginoo dili na masipyat. Mga inantapad, dili lagi ka sipyat. Mga ayaw pagdali para di ka masipyat. Anong dagay mga sipyat kaya magdali? Ayaw lagi pagdali para way sipyat. God who does no wrong. Naipanahon sa ilangan, bahala naglangan basta kay tama pagabot sa panahon. Tanaw si Abraham. Sa dihan nanganak na si Sarah, tama. Nanganak siya kang Hagar, mali. Nganong ang gubot sa Middle East karon nagpadayon because of kanang dili kahulat. Nganong makakaon kag hilaw kay dili ka kahulat. Nganong masugama ka kay di ka kahulat. Hulat sa tamang panahon. Amen. Palakpakan to si Lord, be. Okay, dirita sa result of knowing God. Pag nakaila ka sa Ginoo, ito ang muna may tabo. Sa imo na nailahan pag-ayo ang Dios, mudako ang imong pagtuo o ang imong kumpiyansa. Tino ba na, pagdako ka pagtuo, di ka dali nga mailad. Amen. Pagdalaga ka, nga na mo pakita-kita lagi nimo, ay kung ilara, butiti kang dako. Kaya dili tanang isda, barilis, na ibang butiti. Yung pataka kas butiti, makapatay man na, makahilo man na. Yang butiti baya, ako naka-experience ko panagat sa Samar, ang butiti, magpaduol na, magpakuha na siya usahay, magpabantang-bantang, pag di ka kailaan na, pag to ni mo,
Suda na. Mo nga dapat mga ka, ayaw kong ilara, butiti kang dako. Mga pagdalaga ka, not only for the women, or for the young woman, o young man, timanin nyo ni, pag naay mga oportunidad, kung nakaila kas Ginoo, makadistinguish ka na. Pag nakaila ka kay Lord, imo nang maibalaan, dili mayo ni. Amen. Makabaton ka og dakong pagtuog, kumpiyansa. Isaiah 26:3. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast. Malinawon ka. Kung ang imong una-una, ligon. Misalig kas Ginoo, kaila ka kay Lord. Ikaduha, ito po. Makinig. Transform life and character. Mo ni resulta. Sa nakaila kas Ginoo, mausab ka. O ang imong kiniya mausab, mahimong nindot. Nganong hangtod karon wala kay kausaban, tungod kay wala nimo maili pag-ayo ang Ginoo. In 2 Corinthians 5:17 sa kina, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang tanahiu sa kang Kristo bago nang binuhat. Balik ko na ko ang pagpangalaga, this is not a religion. Ayaw mo kumpiyansa. Kaya kung mo nagsimba ka, Christian ka na. No. Brand lang na to na, brand name lang. Level nimo. That you are a Christian because you are not a Muslim. You are a Christian. But, ang totoong Kristiyano ay binago ang buhay. Napo diha? Ang tinuro na Kristiyano, gibago ang kinabuhi na ana. Akong example tong akong ibutang sa pamphlet, tong tulo ka amigo. Kadung mo mana, no? Transform life. Ano na tulo ka amigo nga nagplano nga magbago? Si Kagang, si Bitin, o si Caterpillar. Nagsabot sila ba nga, Brad, ikapoy naman ko sa ako ang atong kahimtang. Magbago ta, sabay ta. So, ang tulo, nagsabot. Mato pa nila, in 3 months time, mubalik ta diri sa atuang meeting place. Namati pa ba mo? Kung mamati mo ani, makarelate mo ani. So, ang Kagang nagluno. In 3 months time, pag-abot ko sa na ilisa na iyang kabhang, pati ko sinawa, gwapo kay tanawon, sinaw kayo. Ang Bitin po nagluno, ang Bitin. Nag-change ang iyang skin. Nag-abot ang duha. Nag-inambugay sila ba, mato pa sa Bitin, tanawa, look at me. Grabe ka shiny, no? Ingon po ng Kagang. Ako po, pareho tanduha. Congrats. Ang nabalakan nila, si Caterpillar. Kaya mato pa niya, ang problema, igsuon kining atong amigo, si Caterpillar wala. Kumusta ka to siya? Naisig panawag, huy, mga friends, nako diri. Wala nila ma-recognize kaya nga naman, ang ilang higala, nahimo namang alibangbang. Naglupad-lupad na. Palakpakan to si Lord, be. Okay. Kung isgutan na to ang transformation, yan dapat sana ang mangyari sa mga Kristiyanos. Pag sinabing Kristiyano ka, namati pa mo, ang kausaban nato, dili nga nag-usab na ka panit. Mura ka nag-astringent lang ba nga, uy, kagwapa na ni Moron. Pero ang batasan mo gyapon. Gwapa na ka, Kristiyano ka. Pero your character is the same. Dapat di ay, from crawling to flying. Amen ba na pa mo diha? Tanaw, itaw na ito nag-metamorphosis. The life cycle of a butterfly. Dili sa yun. From caterpillar to butterfly. Kung inyo ninasabtan nga ni, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bago nang binuhat. Inuntapan, kumusta magkakaroon? Yeah, pikpika siya. Kumusta kakaroon? Kumusta ang kinaiya? Kung wala pa ka mga lagad, palaway ka. Hando ka rin palaway ka, wala ka mabago. Kaya ang tamang Kristiyano, transform life. Amen ba? Kung kaniya to sugarol ka, pamati man eh. Pag kanito sugarol ka, until now, samot ka kasugarol, wala ka mausab. Ang tawag sa mo, bitin.
or crabs or crab. Yung sinaw ka lang samot, apan wala gi ka mabago. Same, piyo gihapon ka, kagang ka gihapon. Apan ang butterfly from being a caterpillar, grabe ang iyahang changes. Igsoon dili sa yun pagbago. Ang caterpillar pagbago, magputos ba na siya dahon, umukaon siya dahon sa pipila ka mga semana. Maputos siya, hanto mo gawas ang iyahang pako. Hinahinay, kabadbad ang iyahang, kay kanang nagputos sa iyaha mo na iyahang kaunon. Kanang dahon, dili sa'yo na. Mga mater pa, ang tinong Kristohanon, mabago gayod. Mga ayaw ka tingala, kung ikaw, hantod ka ron, wala ka mabago, kaya nga naman, wala ni mo mailhi ang Ginoo. If you know God, the result of knowing God is transform life and transform character. Bago nang imong kinaiya. Naagod gapon siguro maot, pero dili na maghari na. Because the character inside of you is character of Christ. Amen ba? Napa mo diha? Palakpakan sa Lord, be? Hallelujah. Ikatulo, result, boldness to stand firm. Boldness, pag sinabing boldness, isog, ligon. Nganong isog ug ligon ka, kay nailahan nimo pagayo ang Dios. Experience nimo siya. Amen. Nga makaingon ka nga mananambal siya, kaya giayo ka niya. Nga makaingon ka nga labanan ka niya, kay siya mismo milaban sa imuha. Mato pa sa Ephesians 6:10. Be strong in the Lord and His mighty power. Ikaapat, victory in life. Muna resulta ha, of knowing God, madaugon ka sa kinabuhi. Romans 8:37, we are more than conquerors through Him. Taga mo na ko example din hinining mao nga lesson number 4. The three friends of Daniel. Kisa to nakaila sa tulo kay galan Daniel. Shadrach, Meshach, and Abednego. Nganong isog sila? Nganong isog sila? O wala sila mahadlok bisag pwede nila ikamatay? Sa Daniel chapter 3 verse 16, ito po, NIV. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your mighty hands. In verse 18, but even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ganong ingana sila, kaya nakaila sila sa Diyos. Ingana ang sitwasyon. Si Nebuchadnezzar, nagpatukod siya og dako kayong estatwa. O nga mandato ingani, nakati pa ba mo? Inigpatugtog sa tulunggon, ang tanang mga tao makadungog sa trompeta, mag-bow down sa image of gold. Mag-bow down mo, yukbo ba? Okay, so, ang senaryo ngani, nagtugtog na ang trompeta, mga tulunggon. Ang tanang tao nag-bow down na, ning yukbo, ning simba. But these three friends of Daniel, wala mo sabay. Ning barog nga ligon. Ngano man? Ngano wala sila mo sabay para di sila mamatay? Ngano ning barog sila? Kay kaila sila sa ilang Dios. Dili Dios nila ng ilahang yukbuan. Og mong gidakop sila. Sa pagdakop sa ilaha, abi nyo sa story nga ni, amigo sila ni Nebuchadnezzar. Inan sila nga, magyukbo lang gud mo, atik-atik ragod. Kaya iya man ang mahigala. Pero mato pa, mahal nga hari, we will not defend ourselves. Dili na mo depensa na mong kaugalingon. Kung ang among Dios, among ginagaran, dili mo luwas na mo, dili gid mo yukbo sa imong larawan. Grabe sila kaigsuon, kaisog. Grabe sila kaligon. Disimpo na sa ato. Kung kaila ka sa mong Ginoo, dili ka kayang
tumbahon sa imong pagpangalaga sa Ginoo. Bisag aduna pa negatibo, nga story against you, you will remain firm in your faith in the Lord. Amen. Nganong hantod karon nagpabilin ka? Tungod kay dapat nailhan nimo ang Dios sa dagan sa itong kinabi na mga negatibo. Sa dagan sa itong life na yung mga negatibo, na yung mga problema ang itong agian. Balatian, kawalaway kwarta, mawad ang tagtrabaho, problema sa pamilya. But if you know God, like Shadrach, Meshach, and Abednego, you will stand firm. Palakpakan natin si Lord. Mamatay man sila ani. Abi niyo mamatay sila ani. Hudnugod na. Mo na'y gitawag nila og death penalty kaniadto. Ang tanan nga mga tao nga nakasala, dili pagani mabot sa pultahan, mamatay tungod sa kainit. Upon in this particular situation, these three men, the friends of Daniel, responded positively nga dili sila mag-bow down. Why? Because kaila sila sa Dios. Amen. Nganong ligon sila? Kung nakaila sila sa Ginoo. Si Daniel, nabalo ka Daniel, gihulog siya sa lions den, kay gibawalan pag-ampo ning ampo manoon, gara-gara ba? Pero grabe siya ka-faithful. Nganong nga nakaisog sila kaniadto? Kay nakaila sa Ginoo nga tinuod gyud ang Dios. Dili ug dili mamakak. Ang Dios tinuod nga muluwas gyud. Ingana sila kaligoon. Gihagbong si Daniel sa lions den. Ang baba sa leon gipatakom sa Ginoo. Wala siya kauna. Wala siya lapaa because God hears the prayer of Daniel. Why Daniel stand firm? Because nakailas sa Diyos niya. Amen. Tapa mo niya. Okay. Hapit ako mo man. Eternal benefits of knowing God. Hindi lang physical ha. In knowing God, aduna eternal benefits. Inantapad, eternal life. Pag nakaila ka sa Ginoo, naakay bagong, naakay kinabuhing walay katapusan. Now this eternal life that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Mo na benepisyo na to. Kung nakaila ka sa Ginoo nimo, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Mamatay man to sa kalibutan, but the blessings of having God in your life, adunay eternal life. Kanay mong tapat, mawala ko. But, ngani ko kaligoon because I know, kining kalibutan na atong gipuy-an, this is not the place nga atong puy-anan. This is just our temporary place. Heaven is our final place. That's why, nganong ligon ta, dapat og muligon ta. Ayaw pakipag-attach sa kalibutan. O sa'yo, grabe ta ka-attach sa kalibutan. Gusto na mag-build og atong kingdom sa kalibutan. Kaya pagtuon ato, dili ta makawahawa sa kalibutan. Mga matay tang tanan igsuon. Mawala ta sa kalibutan. Ang atong pangandaman, dili ang diri. Atong pangandaman, ang didto. Langit. Palakpakan si Lord. Number 2, eternal benefits. Peace and comfort. Kalina o kalipay. Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Jesus is the Prince of Peace. Nawito kanta sa mga bata. Kabalo man kanta ha? Sabay ko ninyo. When Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. When Christ in my vessel, I can smile at the storm until me home. When Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile. Sabay-sabay daw ta. Smile at the storm. When Christ in my vessel, I can. Tiyaw mo na, kung si Jesus na sa itong sakayan, mukatawa lang ta pag naay bagyo. If you know Him, that Jesus calms the storm. Mark 4:39, so gingon diha, He got up and rebuked the wind and said to the waves, Quiet! Be still!
Then the wind died down and it was completely calm. Ang atong Dios katong kilagaran, wala lamang siya magpahunong sa kusog nga hangin ug sa dagko kay balod. Apan atong Dios katong kilagaran, pwede na pamahunongon ang problema ang imong nasinatian karon. Muto ba mo ana? Amen? Muto ba mo ang Dios kay niyang palinawon ang imong problema? Kaya niyang sulbaron ang imong present problem? Igsoon, di na ko'y palayo, even sa akong kahimtang karon. Nganong anto karon, dili na ako pwedeng i-down akong pagtuo because I know my God. That my God is my healer. My God is my great doctor. I cannot tell that dili ko makaingon ng Ginoo, dili tinuod. Because nagang panahon, giayo ko sa Ginoo. And even now sa akong kahimtang, I know God gradually yang gitat sa akong kahimtang. Hinahin akong i-acknowledge ang Diyos maayo. Nga naman, tungod kay, tinuod yun siya. Gusto na ko i-transfer sa inyo ba kining mong pagtuo. Nasa panahon na kay problema, ayaw kawala sa imuhang pagtuo sa Ginoo. Usahay mo kita, gamay lang problema na to, sakit sa tiyan, schedule na to, di na ko kasimba kay sakit akong tiyan. Tiyan mo na, ang imong sakit, Merkulis pa, nag-ingo na kada, karon Domingo, Pastor, di ko kasimba kay sakit akong tiyan, karon Merkulis pa. Grabe yung advance. Nag-declare kayo mo sakit until Sunday. Aktor ng doktor nag-yung sa ko at pahunungon ako gwali. Kaya para na makarelax ko. Yan sa una, nag-ingon man ko sa una, Lord, kung muhuno ko gwali, patay na ko, anak. Di man ko pwede muhuno gwali. Kaya nga naman, muna akong confident kay Lord. Iyan yung problema. Iyan mo kong alagad. Kung ayuhon ko niya, maayo pagdili, okay ra po ko. Because I know Him. Dapat ingana atong pagtuo. Amen ba? Pag naamoy problema, ayaw mo largo, dali, maluya. Pag naamoy problema, usahay, pag naamoy problema, halos di nakakapatas yung kamot, magpasalamat sa Ginoo. Kaya pagtuo mo, pag nakay problema, wala na ang Ginoo. I tell you, ang Diyos wala mawala. God is still there. Amen ba? Mukha pag masakit kung anak ko, ako makita noong kamot sa Ginoo. I saw His grace in my life. I see His miracle in my life. The moment I have sickness. Balakpakan sa Lord, be. Number 4. Ato ni Jesus number 4 para strength and help. Ito po. Munang eternal benefits. Adunay kusog ug adunay tabang. Mutuo batang ang Dios, mutabang kanato sa panahon sa itong mga problema. Psalms 46:1. God, the refuge of His people, and conqueror of the nations. God is our refuge and strength. Ang Ginoo may atong dalang panan. Siya ang dalang panan sa katawan. Madaugon siya. Og iyang gipadaog ang iyang katawhan. Ang atong Dios, ang atong manlalaban. Amen ba? That is the eternal benefits of knowing God. Kanang nagay kay gisaligan, hambog kayo ka. Amen ba? Example, what if ang imong amahan, gobernador, imong amahan, mayor, diba, somebody kayo ka, hambog kayo ba yung papa pro leader lang? Ay mo gara-gara akong papa may pro leader. Samot na siguro pang imong amahan, gobernador. Inganig so karamutaga, if you know that your Father in heaven is the creator of heaven and the earth, dapat boastful ka na. Amen? Because your Father created the heavens and the earth. Kung kaila ka lagi sa imong Ginoo. Apan kung wag ka kaila, mo nang dali ka maproblema. Apa mo diha? Ikalima ang benepisyo. Forgiveness and grace. Ito po. Eternal benefits. Ang atong Diyos, atong gilagara, mapinasailoon. Amen. Kung ay kabala ka, pag masipiat ka, ay pag ano na, wala na ako, ma-imperno na ako. No. God is a forgiving God. And our God is a full of grace. Ayaw, hukmi mo kaugalingon.
Kung nakasala man ka karon, remember that your God is a forgiving God. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Tiya mo na. Kini nga pasalig ni Lord alang ni kanimo karong buntaga. If you know God, your God is not a judgmental God. Our God is a forgiving God. Masipit man ka, that is normal, kay tao ka. Amen. But remember, your God is a forgiving God. Ayaw po tuyo, ana. Kaya mapinasayloon siya. Paningkamuti po, magkinaboy kang matarong. Transform life. Pag nasipyat ka, ayaw ipalayo yung kagawin. Ang problema mo na to, pag medyo makasala ta, di na ka mapilog simbalay, di mapilog cell group, magpalayo na ka, musamot ang imuha ang konsensya. Nya, daghang kakabuhaton, mamasangil ka sa mong igsoon, mamasangil ka sa mong kauban simbahan, mamasangil ka kay Lord. No. Your problem is your problem. Give it to God. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Amen. Palakpakan si Lord. Balita manindog. To know God is to walk with Him daily. That is a final declaration. Kamuta ka. Gusto sa Diyos nga mulakaw, kita kauban niya adlaw-adlaw. In Genesis 5:24, nagaingon na NIV, Enoch walked faithfully with God, and then he was no more, because God took him away. Grabe kung ikaw mo uban sa Ginoo kadlaw-adlaw, God will be with you always. Micah 6:8, NIV, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly before God. Then, one thing imo dapat iluhon, sabta ang pulong sa adlaw-adlaw. Understand His Word every day. Basaha ang pulong. Pamati ang pulong. Then experience His power every day. Amen. Daniel 11:32 nag-ingon, the people who know their God shall be strong and do great exploits. The people who know, or the people who experience their God shall be strong. Ang tanakaila o ang tanakasinati sa Dios nakalamang kanunay o dili kaluoy kung nakaila ka sa Dios. Yes, natay mga moments nga luoy kayo ta. But remember, if you know God, dili ka dapat magpuyo sa ingana nga sitwasyon. Gunit ang promise ni Lord that our God is a true God. That our God is a wonderful and amazing God. Amen. Experience Him